Okay, muli magandang araw. Ito po ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar at kasama natin si Sec Jing Parasek. Kumusta na? Magandang hapon, Paring Eli. Mhm. At talagang ako ay naaabala sa prospect ng ating bansa. Mhm. Knowing that ang ating Pangulo ay walang kakayahan sa mga ganitong sitwasyon. Ay nagpapatayo nga siya ng crisis committee, medyo huling-huli na, no? Mhm. Pero maliban dito sa crisis committee ay mukhang hindi natitinag ang mga congressmen imbis na tumulong sila sa pag-address ng ating mga problema, magpasa ng mga batas that would have an effect to address the situation, patuloy pa rin yung impeachment. Busy sila sa impeachment. Busy sa impeachment at wala namang saysay at katorya-torya yung mga pinagdadaldal. Tulad nitong babae na tinatago yung kanyang asawa na nangre-rape. At may mukha pa. Sa kapangitan nitong babae na ito, may mukha pa ihaharap sa taong bayan at magdadaldal tungkol sa impeachment ni VP Sara. Anong masasabi mo dito, Paring Eli? Pero dito ang tanong, mga kababayan, dahil sa, ito, matindi na nga krisis, no? Pero tuloy-tuloy pa rin yung, ito, politika ito yung impeachment na ito. At ako sa tingin ko, lalo nilang ginagalit ang taong bayan Sec Jing Dahil sa, alam naman natin ito, paulit-ulit na lang mga issue dyan. Tapos sa impeachment proceedings dyan po sa Kamara, sila ay nagsisilbing piskalya lang. Titignan kung tama lahat, evidence, o ano, kung ano man yung complaint, tapos pwede na ipasa dun sa Senado Pero dito ngayon parang gusto nilang obligahin at magkaroon ng parang mini trial at gustong paharapin itong si VP Sara. Nagpapalapad ng papel at gusto nilang maging famous sila at the expense of the Vice President. Knowing that the Vice President is a wise person, hindi nyo pwede niyang gamitin para sa popularity nyo, para magdadaldal kayo na wala namang laman ang sinasabi nyo. Nagbigay na ng, answer ad cotellam. Anong ibig sabihin yan? In anticipation of any eventuality. At saka, this is the defect in our processes. Kasi, although mayroong sinasabing due process, pero paano magkaroon ng due process? Kung papaapirin mo yung isang akusado, isang respondent, na even if she's a lawyer, but she cannot be advised by a lawyer. Her lawyer cannot speak in her behalf. Anong klaseng ano yan? Kaya kung ako ang kagaya ng ginagawa ni Vice President Sara, hayaan ko na sila. Hayaan ko na. Alam ko naman ang outcome nyo. Maski sasabihin ko pa yung mga totoo, sasabihin ko pa yung aking depensa, hindi naman papasok sa mga utak nitong mga politiko na ito. Kasi, alam mo na yan, pinakiusapan na ni Sandro lahat yan. Buo na ang script, buo na ang script yan. So, gagamitin nyo na lang na ikangay prop si VP Sara. So, ako, kung alam ko na ganun din naman ang boto nyo, hintayin ko na lang sa Senado wherein I will have the aid of my counsel. My counsel can argue for me. And I will have the chance to cross-examine the witnesses. Dito, wala kang chance mag-cross-examine Dahil ang magdadaldalan, puro congressmen, tapos magtatanong kay VP Sara. Tapos, kung magsasagot si VP Sara, walang magdidepensa sa kanya, sa sinasabi niya, dahil ito lahat ay polluted na ang utak nito Pero, Sec Jing, ako hindi ako abogado, pero yung presentation of evidence, sa aking pagkakalam sa paglilitis na mismo yan Yes. Yung trial, ibig sabihin, impeachment trial sa Senate na yan. Senate, Parang ganun lumalabas sa House Committee on Justice
parang gusto na doon i-present yung mga ebidensya, kung ano-ano. So, doon na Alam mo ilalata, kasi, no? pagka magsabi ka ng ebidensya, nakalatag na yan pag submit mo. Yeah. Hindi mo pa hanapin yan sa labas. Ah. Like, isusupina mo yung ano, dapat, kung nag-akusa ka ng discrepancy in your SALN, you have already submitted the allegation na mayroong discrepancy. Like, ito, 20 million, naging 80 million. Tapos, mayroon kang ebidensya na, ito, ninakaw niya itong 50 million. Ito yung, dito nang galing yung pagnanakaw. Yes, sir. Kaya naging 80 million. Wala eh. Tinanong si Pangit na congresswoman ni Ted Filon, ready na ba yung mga ebidensya? Ay, hindi pa ho. Hindi pa ready. Isusupina pa namin. Di fishing expedition yan. Yun, tama. Kasi alam mo, mangyari dyan, paring Eli. The bank secrecy law is a sacred law. Bakit yan ginawa? To prevent and to protect the banking system from harassment, from any untowards issues. Nagkakaroon ng fishing expedition. Bakit? Kasi very sacred, as I said, yung bank secrecy law. Yun ang proteksyon ng mga bangko. What if pinayagan dahil sa kanilang request, pagdududa, pagtingin nila ngayon, wala naman pala yung hinahanap nila. So, nasakripisyo mo yung isang batas na pinoprotektahan para sa ating ekonomiya, para sa ating kapakanan. So, what will now prevent anybody from kung may kaaway ka, ipapabukas mo yung kanyang bank secrecy, ipapabukas mo yung bank record niya. O kung mayroon pang iba, kagaya ng kapritsyo nitong buwang-buwang na Trillanes na ito. Matagal na niyang inaano si Duterte, pinapabuksan niya. Wala naman siyang ebidensya kung anong mayroon doon. Kaya hindi pumapayag ang may-ari ng account at saka yung bangko mismo. Because it will open a floodgate for others to take advantage and destroy the very essence of the bank secrecy law. Pero dapat, Sir Jing, makapagpakita man lang ng kahit na kaunting ebidensya. Precisely. Diba? Alam mo, yung sa sinasabi sa SALN, unexplained wealth. Dapat meron man lang ebidensya. Dapat kasi, Churi lang ang sabi. Churi ni dapat kasi, Ridon, kung aakusa ka na, bakit lumaki ang kanyang net worth from 20 to 80 million. So, dapat mayroon ka sanang akusasyon na ebidensya na, kumita ito si Kuan dito sa transaction na ito. Mayroon kang prima facie na nagkaroon ng transaction at ang vice presidente ay may kinalaman doon sa transaction at there is evidence. Tapos plunder. Paano naman magkaka-plunder? Mayroong definition yung plunder at saka mayroong elements yung plunder. It's a series of accumulation or one shot deal graft and corruption. Wala naman silang allegation na mayroong ganun. Except yung sa yung tinatawag na confidential funds. So, i-connect mo yung confidential funds dito na halimbawa tumaas yung kanyang SALN, ibig sabihin nakatanggap si BP Sara ng pera doon sa yung confidential funds, yung mga piatos na punta kay Sara, pero wala. Saan yung ebidensya niyo na nahawakan niya yung pera na yan? Wala. O maghahanap pa, magkakalap pa ng mangangalap pa ng ebidensya. That's not allowed.
Can you imagine, pupunta ka sa piskal, tatanungin ka kaya ng piskal, Sir, sinasabi mo dito, yung kapitbahay mo ay naninilip o nag-aano sa iyo? Mayroong ginawang lewd kalaswaan. Ay, ano pong ebidensya nyo? Ay, ano po, tatawagin ko pa yung ano ko, patestipayin ko pa. Dapat, kung mayroon kang testigo, nakalagay na yung kanyang affidavit sa pag-file mo. Hindi pa, hahabulin mo pa yung testigo. Ha? Kung hindi magte-testify, wala. Sayang yung panahon na ginugol ng piskal. That is exactly what this thing is all about. This stupid, ugly person na ano dyan, ikangay chairmanan dyan sa committee na yan, ay doesn't know the law. Kaya nga, she doesn't know the law kasi tinatago nga niya yung akusado obstruction of justice. Pero dinadaan niya sa politika, dinadaan niya sa impluensya. But that's not the law. That is exactly what she's doing now, politika, impluensya, and the power of Congress to, influence and threaten the banks to expose the accounts of a certain individual that is covered by the bank secrecy law. Okay, so panoorin natin ito, binabanggit na kung hindi dadalo sa impeachment hearings itong si VP Sara, parang sinasabi, tingnan natin itong swangit na ito, kung anong pinagsasabi. Paano kung hindi dumating si VP, our respondent, then they will not be able to present their evidence, their witnesses, to counter the allegations of offenses and grounds. And that is why I've been saying that this is a significant opportunity for her to challenge the complaint, no? As a matter of fact, itong opportunity na ito, there's a possibility also that the complaint will be dismissed if she will be able to controvert. If made up na yung mind nyo, tapos you will think of dismissing the case. How stupid are you, ugly-faced congresswoman? Alam mo, mga kababayan, yung pinagsasabi nito is, Neanderthal time pa yung utak nito Sinasabi nila, pag hindi daw magsalita, pag hindi daw magano, alam na nga ng Vice President, she's not stupid to know your objectives. She's not stupid to know what you're driving at. Itatrap niyo si Vice President dahil wala siyang abogado, wala siyang magdidepensa sa kanya. You will overwhelm her with so many questions, so many gawa-gawa nyo lang. Bakit ako sasabak sa ganun? Mayroon namang real trial in the Senate. At saka expected ko na na ano bang kaibahan niya nung 1/3 votes na diretso sa Senate at saka 1/3 votes na kukunin nyo dyan? There's no difference. I'll just await the trial in the Senate, which is filled with due process. Dito walang due process mangangalap nga kayo ng ebidensya outside of the confines of what has been filed. Tingnan mo ito si Ronnie Puno, presidente ngayon kasalukuyan ng NUP. Anong sinasabi? She debunked or he debunked all your accusations. Ipakita natin yung sinasabi ni Ronnie Puno to debunk this ugly-faced congresswoman. Number two is the issue of this Mr. Madriaga, no? Tinitignan ko dito kung ano ba siya, no? I mean, kasi sabi na dito, inutusan siya ni Congressman Goles to provide security and political advice to Mayor Rodrigo Duterte then, no?
So tinitignan ko, hindi ko alam ano ba ranko nito. Parang hindi nakalagay eh. Sabi lang niya na nag-aral siya ng law at saka lumagpak siya. Pero ang main thing ngayon is I think nakakulong yan eh. Di ba? Okay. Ako naging DILG secretary ako ng maraming taon. Ano? At siyempre yung kung saan siya ngayon nakakulong, sa Bikutan yata ito eh. No? Napuntahan ko yung preso na yan na maraming beses. Ito sasabihin ko sa inyo kung ikaw nakakulong ka sa Bikutan, kahit sabihin sa'yo, na sabihin ang buwan ay itim, no? Pag nandun ka sa kulungan, sasabihin mo yung buwan itim. No? Sa madaling sabi, you have been deprived of liberty nga eh. Di ba? Liberty on anything. Liberty to move, liberty to go out of that place, and even liberty to talk. Bawal sigawan yung gwardiya, bawal magmura sa kung hindi mo dapat murahin, di ba? So, you know, when we're looking at testimony coming from somebody na nasa kulungan, siguro pag-isipan natin na mabuti as representatives of the people, as district congressmen, ito si Roland, abogado, dapat, you know, pag-isipan natin talaga bang tama yan. Kasi baka maulit na naman yung nangyari kay Secretary Laila de Lima, di ba? Na lahat ng mga testigo sa kanya, baka nasa kulungan eh. Ano nangyari? 6 na kaso yata yun, tapos dahan-dahan, nawawala yung testigo. Nung nagbabago yung warden, nagbabago rin yung testimony, ganyan. So, anong point? Dapat may corroboration. Hindi pwedeng sinabi lang nitong isang nasa pihitan na ganito nangyari. Kailangan, may binabanggit siyang pangalan dito, Colonel Nicolas, kung sino-sino yung mga iba dyan. Dapat magtestigo rin sila na tama yung sinasabi niya, na totoo nga yung sinabi niyang nangyari. Di ba? Marami akong nakikitang problema dyan. Hindi ko na lang isa-isahin kasi doon na lang sa hearing, baka puntahan namin ng hearing at siguro tanungin din namin siya. Kasi maraming inconsistencies, no? At bottom line, dito sa mahabang affidavit niya, kukunti lang yung pertaining to the period when Vice President Sara was Vice President. Again, yung complaint affidavits at yung complaints that were judged sufficient in substance must be limited to the period when she was Vice President. Kasi ba't mo siya impeach for when she was mayor? Hindi naman impeachment ang mayor. Diba? So it has to be that period when she was Vice President. Tinitignan namin yung portion that he talks about, yung nagde-deliver siya ng pera. No? So, yung deliver lang ng pera, una-una, hindi siya sigurado magkano talaga yon. Sinabi siya, nasa loob ng bag, linagay niya yung kotse, dinala niya yung kotse sa isang lugar. Tapos, nawala yung kotse, kinabukasan, nakita niya, minamaneho ng ibang tao. O baka hiniram yung kotse, baka, tignan niyo rin yung kaniyang affidavit. Huwag na ako, Pag-aralan ninyo, tignan niyo kung kapani-paniwala yan. Kasi baka paputok na naman yan eh. And hindi maganda na focus tayo dito sa mga ganyan na dami natin problema tapos hindi naman pala totoo. Ngayon, yung pangatlo, yung intelligence funds, Alam nyo, nung ako nasa DILG, may intelligence funds kami doon, So, Congressman Franz Pumaren. Confidential funds. Well, confidential intelligence is the same eh. The liquidation of confidential and intelligence funds is the same. There's no distinction. Intelligence lang ginagamit sa military, confidential ginagamit sa civilian organizations. Okay? Because we don't have intelligence officers. Pero we have confidential operations also. For example, PNP may intelligence fund. Kuminsan, yung mga cabinet members like DILG, meron confidential funds. Office of the President has confidential funds, for example. So, walang diferensya yan except sa gumagamit at saka yung liquidation pareho. So, yan. Unang-una, sinasabi niya, yung confidential funds, the nature of confidential funds is such that you don't divulge Confidential nga. the recipients. Kaya confidential. He made himself clear that being a recipient of intelligence and confidential funds, being the ILG secretary, siyempre hindi niya i-divulge yung mga pinagbabayaran nila or pinagbibigyan nila ng mga spy or mga informant. Kasi they will be placing in danger. So, sinasabi ni Ronnie na
justified yan. Pangalawa, yung kay Madriaga, sabi na, paano naman magsasabi ng totoo? Pwedeng gawa yan to, save himself from the crime or from, pwede yang sabwatan para mawala yung kanyang criminal offense at gagawa siya ng sarili niyang narration of facts that are unfounded. Kasi diba? tawag nga dyan PDL Person Deprived Liberty. Ibig sabihin, kahit na sabihin mo sa kanya, willing siya na para Willing lang siya. makakawala. Just to get away from Kahit na idikta mo. Oo. Yun ang sinasabi. So, in terms of credibility, walang credibility niya. Coupled with the fact na yung si Colonel or General La Chica ay sasabi na never heard Ni itong minsan, hindi tao siya na ito. naging- Ni minsan, he existed, and so on and so forth. Tapos yung Jing, yung sa conditional threat. Yung conditional threat is a condition eh. Parang sinasabi na, So, hindi kung threat. sabi ni Ronnie, kung magunaw yung mundo, papatayin kita. Kung hindi naman magugunaw, so imposible na papatayin kita. Because that is the condition. So, paano ako magkakaroon ng threat knowing that wala namang possibility na magunaw? So, as far as Marcos, Lisa, and Romualdez are concerned, there's no grave threat. At saka personal yung grave threat. Mayroon bang sinampang kaso ni Romualdez against Sara? Mayroon bang kaso na at mayroon na bang conviction na she was guilty of grave threat? Wala. So, anong ebidensya niyo na grave threat sila? Kayo, wala naman kayo kinalaman doon. Hindi naman kayo involved doon sa grave threat. Daldal kayo. Yun yung mga circumstances dyan na walang saysay itong pinagsasabi nitong si Luistro, mga kababayan. Pero dito, sumatotal, Sir Jing, kahit na sino pa mga testigo itong si Trillanes, may valor ba yan na Wala. Hindi naman kailangan kasi, di ba, sa House Committee on Justice, yung hearing nila, hindi naman actually kailangan ng testigo ba yan? Hindi pa naman trial yan, di ba? Wala naman kailangan testigo dyan. Wala pa naman, hindi pa naman trial yan So, Doon ka alam mo kasi, itong pinapalabas nila ngayon, itong si Carandang, noong Deputy Ombudsman pa yan, dahil siya ay, partisan. Kasi noon si Carpio Morales ay isang partisan, tao ni Noynoy Aquino. Gusto nilang i-implicate si Duterte sa mga dinadaldal ni Trillanes. Nakisawsaw din itong si Carandang, itong deputy. So, yung sinabi ni Trillanes, inulit niya na mayroon daw pera sa bangko si Duterte. Kinwestiyon namin yan. Kasi, kinote niya na galing daw sa Anti-Money Laundering Council yung AMLAC. information. So, kumuha kami ng certificate from the AMLAC that there never was any issuance of that kind of statement. Tapos, ako, si Glenn Chong, I think, and Manny Luna, sinampahan namin ng kaso, ito si Carandang, and he was convicted of divulging information that is unauthorized. Tapos ngayon, gawin daw nilang testigo tungkol sa wealth ni BP Sara. Gawin nyo, tingnan natin kung saan ang hantungan ng mga falsehood na ginagawa nyo, mga kababayan. Okay, so abangan natin at kung ano man ang magiging pero alam naman ng lahat na talagang may impeach yan si BP Sara diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Talagang nakatakda na yan. Alam natin na dito sa Committee on Justice, ano na yan? Except siguro yung mga nakikinig noong sa determination of form and substance, bumoto sila 54. Pero yung mga members ng NUP na nakikinig kay Puno dito sa determination ngayon, itong
committee na magkaroon ng committee report doon sa plenary, baka magbago na yung voting niyan. 106 ang kailangan, eh, no? Oo. Hindi, dito pa muna sa Doon sa committee. plenaryo. Pag dinigay na nila sa plenaryo yan, baka magbago na ang voting. Baka mahirapan silang makuha yung 106. If people will realize, unless yung mga tinakot ni Sandro, tulad ng sinabi ni Congressman Erice na nananakot, nagpapatawag at tinatakot ang mga members, tapos nagdala pa ng mga members at di natin alam kung anong ginagawa niya doon sa Bali, Indonesia. Ha? O kung anong pinakain, hindi natin alam. Ha? Kasi Sandro Marcos is very desperate na ma-impeach si Sara Duterte. Ha? Because this family is so afraid that the report of the 18 Marines tungkol sa kanilang corruption ay mabubulgar, lalo na pag presidente na si Sara Duterte. So, lahat na paraan ay talagang haharangin nila para hindi makatuntong sa pagka-presidente si Sara Duterte. And this is actually the essence of this impeachment in the House right now. Okay, so abangan natin kaganapan dyan po sa mababang kapulungan at huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat. Magandang araw po. Thank you.